Ayan guys, mapagpalang hapon po sa lahat. Ayan, may tanong. Ito kapatid, sagutin kita. Lahat ba ng depensa ay nasa Biblia yun? Ay ilan naman, wala rin sa Biblia. Pero may nakasaad sa Biblia na ang mga alagad ng Panginoon Hesus ay gumagamit sila ng langis. Kaya may mga langis kami. May mga orasyon o panalangin o nasa loob ng buting yun. Ayan ang ginagawa ko. Lagyan ng kamandag sinukuha na pampasuko sa lahat ng may kamandag. Yan ang talata. Ayan, Santiago 5:14-16. So, gumagamit talaga sila ng langis para makapagpagaling ng sakit ng tao. At Marcos 6:37. Ano ba sinabi ng talata? So, mga alagad ng Panginoon Hesus ay gumagamit talaga ng langis na pampalayas ng mga demonyo. At sumusumbolo rin ito ang pagbayad ng langis sa mga basahin niya sa baba niya. Basahin niya kung ano ang kahulugan o sumusumbolo ang langis. Kaya gumagamit ka nun ng langis. Ang langis po na ginagawa ko is all protection po yan. Kaya meron kami. Yan guys. Araw po siya na may ganon. So, nasa Biblia. Mismo kayo nabasa. Oo. Maging tao yan. Hindi kayo kumbinsido kuha kayo ng aklat. Kunin yung Biblia. Basahin nyo. Kung ang tama ba, nandyan. So yan. Ang langis na ginagawa ko, depensa ko yun. Doon yan Yan. By Ephesians 6. Gamitin nyo ang salita ng Diyos. Upang sa pagdating, isuot nyo na ang lahat ng panglima na binigay sa inyo ng Diyos, lalo na ang salita ng Diyos. Upang makatagal kayo sa laban ng spiritual, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa lukot laman. So, klaro sa mga talata na may ganun. Kaya may mga ganun kami. Yung ginagawa ko, ito puro kamandag kasi ito. Yan. Kamandag, sinukuha niya lahat. Ito mga sanga niya. Yan. Marami akong ganito kasi. Lagyan niya ng orasyon. Like ito. Pero lagyan pa ito ng salita sa likod niya. Pero yung complete defense na yan. May gamot din dyan na para sa lason. So kung malason man sila, kaya sinabi naman ng Panginoon Hesus mga kapatid. Binigyan ko na kape. Ang sabi ko, disciple of Christ, binigyan ko na kayo ng kapangyarihan. Napakan ng mga lakdan o maging ahas man. Kung maging ang kapangyarihan ng kaway o ng diablo. Din mo nyo, sa Satanas. Lucas 10:19. Ang 20 yun. Pero huwag nyo ikagalak yan. Ang ikagalak nyo ay yung mga pangalan nyo na isusulat sa taas sa libro ng mga aklat. Sa libro. Balik po tayo. Sa aklat ng mga kakasulat sa mga aklat ng mga yan na guys. Tawa lang ako. Kapit tayo. Pinaputi ko kasi itong tungkod ko. May ligtas tayo sa akin ng Diyos. Palitan ko ito ng nakasulat. Dito na ako tama. Dito na ako. Pag napuputi ko na po yung gamit ko kasi ang liha. So ayan po. Nulit ko naman po. Sabi naman ng Panginoon Hesus, kahit malason man sila, kung may makakain man sila ng aso, may gamot kami ro. May magagat man sila ng ahas, hindi rin magagagat sa amin ng ahas. So hindi rin kami mamatay, may gamot din kami ro. Kaya yun ang mga sikreto. So malalaman natin talaga kung sino ang peke ngayon ng mga sugo ng malapin ni Jesus. Pagkat ang tao, kapag
Maapakan niyang tawag yan, ang ahas, o maging alakdan man, yun ang kamatay niya, hindi siya sugo. Piki po yun. Piki na napasugo-sugo ng Diyos. Kasi yung tunay na sugo ng Diyos, may kapangyarihan sila. Inuman sila ng lason, hindi sila maano. Ganun kami. Hindi namin yung kinatatakutan ng lason. Kahit yung mga dala namin na sabutin na yan, kapag dala namin yan, kapag may lagay sa baso namin, automatic yan, matanggal yung puwit ng baso yun. Mabibiyak talaga yan. May sumpang dala, may paguntrang dala yan lahat. Para sa balak, barang, kulang. So yun po guys, napaliwanag ko na po na maayos. Kaya, yan. Huwag kayong maniwala sa mga honghang na magtuturo na yan nasa ministry. Yan, nasa Biblia po yan. Mga walang alam talaga. God bless.